So may report po mga sangkay mula sa international media na milyon-milyon daw po ang palalayasin sa bansang Amerika. Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Naway okay lamang po kayo mga sangkay. At syempre kung ikaw ay isang solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar, inyong mga lokasyon para syempre makilala din po tayong lahat no, ng iba pang mga solid sangkay na lagi pong andito sa ating YouTube channel. Okay, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel dahil nako mga sangkay, 1.34 million subscribers na po tayo at ilang tulog na lang talaga mga sangkay. Aabot na po tayo sa 1.4. Ang bilis po mga sangkay. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys. Ito nga po, ang balita mga sangkay. Ayon po kasi dito sa report, nasa milyon-milyon daw po ang palalayasin doon po sa bansang Amerika na mga pumapasok po sa border ng US. At mukhang may inilagay o ilalagay na po si Donald Trump na isa pong tao na siyang gagawa ng malalang pagpapalayas sa mga undocumented migrants na nasa loob po ng United States of America. Sobrang dami na ito mga sangkay. Tingnan po natin ang balita. And that being said, President-elect Donald Trump recently announced that Tom Homan, his former acting U.S. Immigration and Customs Enforcement Director, or ICE, will be in charge of mass deportations pledged by Trump during his campaign. Grabe, no? Ayan po. Nasa 11.3 million na immigrants, mga sangkay, ang nanganganib na palayasin. Actually, may balita po mga sangkay na nasa 300,000 daw po na mga undocumented Filipinos ang naroon po sa US na mukhang kasama po dito mga sangkay sa 11.3 million na paaalasin. Kung di po ako nagkakamali, mga sangkay, ganun po yung bilang. No? Ganyang kadami mga sangkay yung paaalisin doon sa US. Dahil alam nyo mga sangkay, na abuso po yung bansang to eh. Kung sino-sino na lamang po ang pumapasok mga sangkay, akala mo, bansang walang namumuno eh. Pero ngayon mga sangkay, ano ang gagawin nila mga sangkay? Oh? Ito po ay mangyayari sa January 20. Sa unang araw po ni Donald Trump, marami daw po ang paaalisin agad. Homan will be Trump's border czar, as it were. Who is Homan and how does he plan to deport the millions of illegals? So, papaano daw po ito? Itong si Tom Homan. Papaano daw po niya paaalisin itong milyong tao na illegal na namumuhay po sa bansang Amerika? In the United States? That's the big question. You see, even as the exact number of people who could face deportation remains unknown, statistics offered by the Center for American Progress, it puts the number of undocumented immigrant population in the United States at around 11.3 million. Grabe, napakarami, ganyan. Diyos me, Marimar. Ewan ko ha, paano po nila napasok yung US ng ganun-ganun lang, mga sangkay. No? Ibig sabihin, yung si Biden, ganun po kalambot na presidente na inayaan po niya yung ganun. Actually, mga sangkay, meron pa nga pong lumalabas ng mga update regarding dito. Na ang sinasabi po nila mga sangkay, na may mga pumasok daw po dito ng mga illegal na kung saan bumoto. Bumoto para mga sangkay. Iniisip ko, ano yun? Parang Pilipinas lang din. Kahit yung mga patay, nakakaboto. Actually, mga sangkay, isa rin yan sa usap-usapan doon po sa US na may mga patay na daw mga sangkay na pinaboto po. Kung paano nila boto yan mga sangkay. Ayon po yun sa mga update po ng mga information para lang daw ipanalo si Harris. Ayon po sa report mga sangkay. Pero, ayun na nga, 11 million ang kinakailangan paalisin
sa US. Dami niyan. Around 7 million of them are working people. That's how many people Trump's borders are could possibly deport. Ayun, yung iba daw mga sanggay, nagtatrabaho na sa US. So, paano yan? Nagtatrabaho na pala yung iba sa US. Kaya pala sinasabi ng iba na maninilikado daw po yung ekonomiya ng bansang Amerika pag pinalis itong mga illegal or undocumented immigrants na nasa US. Kaso nga lang, ayon po kay Trump, kailangan po talaga umalis kasi illegal nga, di ba? Kahit naman dito sa Pilipinas, di ba, bawal po yan. During his election campaign, Trump had pledged to end the temporary protected status that allows workers from select countries to come to the United States for work. According to experts, the consequences of such a move will be felt in most sectors. Yan ang sinasabi nila mga sangkay. Kapag nangyari daw po ito, may mga businesses daw po doon na babagsak. Ilang mga sektor ang mga nganib, mga sangkay. Well, kailangan din po talaga gawin ni Donald Trump yan. Dahil ayon po sa sinasabi ng mga eksperto o mga analysis, mga sangkay ng mga matatalinong tao, sabi po nila ang dahilan ba't ang gulo-gulo ng bansang Amerika maliban sa sistema ng US na napakapangit, mga sangkay, itong mga illegal na pumapasok sa bansang Amerika. Sila daw po yung nanggugulo sa bansang ito. I'm talking about construction, housing, agriculture. Let's just take a step back and consider Yan daw po yung maaapektuhan, mga sangkay. what's at stake here. As I mentioned, we're talking about millions of people who risk losing jobs. And this is just the undocumented migrant populace that we're talking about. The first group likely to be targeted are those considered to be threats, possibly those who entered the United States legally as part of outgoing President Joe Biden's programs. Kita nyo na? Loko-loko din talaga itong si Biden no? Tingnan nyo mga sangkay, tingnan nyo kung paano sila tumatawid mga sangkay sa border ng US. Kaya nga po mga sangkay, mukhang matutuloy na po itong plano ni Donald Trump na pagpapagawa talaga ng mas malawak na wall sa buong US. Kasi tingnan nyo mga sangkay, tinatawiran lang po nila. Diba? Ganyan po kalala ang sitwasyon sa US, mga sangkay, simula po nung nawala po si Trump. President Joe Biden's programs. Let me reiterate, those who entered legally under Joe Biden's programs. That is reportedly more than 1.3. So may mga iba kasi mga sangkay, pinapasok ng legal ni Biden kahit illegal po sa kanilang batas. Ang galing din talaga ni Biden no? Million immigrants. The second group likely to be targeted includes Chinese men mga Chinese. deemed to be of military age and have been living illegally in the United Naku States. po, mga illegal na mga naninirahan na mga Chinese sa loob ng Amerika. Isa po sila sa target daw. The third group could include convicted criminals who are in the United States Pati yung mga mga sangkay, mga masasamang tao na nasa US. Nagtatago. illegally. To know how all of this will be implemented and unfold, we'll have to wait and watch for what happens on the 20th of January. Okay, so ano po ang inyong opinion regarding dyan mga sangkay? Kayo ba ay pabor na i-deport po itong 11.3 million na undocumented immigrants, mga illegal po itong mga sangkay na pumapasok doon po sa bansang Amerika? Kasi, alam nyo, magulo po talagang US. Iba't ibang klase po yung nangyayari sa kanila na kaguluhan simula po nung naupo si Biden. Nagkanda, loko-loko na po itong bansang ito. At siguro, sana mga sangkay, ito po yung inaasahan na marami kay Donald Trump na maaayos na po yung sitwasyon sa bansang Amerika na hindi na po pumunta sa mas malala. Diba nga po, mga sangkay, ito po yung panata o pangako ni Donald Trump na magkakaroon po ng golden era ang US. At hindi daw ito mangyayari kung andyan namumuhay yung mga illegal. Sabi po ni Donald Trump naman mga sangkay, pwede silang bumalik sa legal na pamamaraan. Pero yung illegal, hindi daw po pwede yan. Buti nga, may chance pa na ganun Diba? Yung iba mga sangkay, kapag ka na-deport ka na, hindi ka na magiging welcome, you are not welcome, at hindi ka na po pwedeng pumasok sa kanilang bansa. So ano po ang inyong opinion, mga sangkay?
I-comment po sa ibaba ang inyong mga naiisip na saloobin. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito mga sangkay, magaganda po yung topic natin. Patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo, kaganapan po sa ating planeta, related po sa Bible prophecy. So, di kayo magsisisi sa mga content natin dito. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.